We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Good morning, partner. Good morning sa iyo, partner. Araw ng Martes. O, diba? At ngayon ay World Mental Health Day. Oo, pangalagaan natin ang ating ating mental health. Diba? Pero hindi lang dapat hindi lang dapat awareness to eh. Dapat magkaroon din tayo ng reflection at i-recognize natin yung kahalagahan ng mental health sa buhay ng isang tao. Sabi ko, reflection, kailangan ba natin mag-live at mag-reflect? Nako, mga kapuso, pinagdarasal din natin ang paghupa ng giyera sa Israel at grupong Hamas. Sa bagay, yung mga Pilipino naman nandun sa Israel ay pinoprotektahan naman ng ating gobyerno. Hindi nagpapabaya ang ating Philippine government upang maprotektahan yung mga kababayan nating Pinoy doon sa Israel. Narito na ang mga unang balita. Mga kapuso, problema ngayon sa Pantal Elementary School sa Dagupan City ang hawahan ng trangkaso ng mga mag-aaral pati na ang mga guro. Sa grade 6, 12 mag-aaral ang lumiban sa klase dahil sa flu-like symptoms. Ayon sa principal, nagsimulang magkasakit ang mga mag-aaral dahil sa pamago-bagong panahon. May mga guro na ring nagkakasakit kaya ipinatutupad ang modular learning. Hindi na kasi pinapapasok ang mga guro o mag-aaral na may flu-like symptoms upang hindi na makahawa. Payo ng health authorities, magsuot ng face mask ang mga may ubo at sipon para hindi makahawa at palakasin ang resistensya sa pamamagitan ng tamang pagkain at pag-inom ng bitamina. Bumper to bumper ang sitwasyon ng trapiko sa Junction area dahil sa ipinatutupad na one-way traffic scheme sa Arellano Street sa Dagupan City. Bunsod pa rin ito ng pagpapatuloy ng rehabilitasyon ng kalsada sa lugar. Kaya nagsagawa ng clearing operations ang mga kawani ng Public Order and Safety Office at pulisya sa Pantal Road na nagsisilbing alternatibong ruta ng mga sasakyan palabas sa New De Venecia Highway. Pinaalis ang mga sagabal na halaman, basura at mga sasakyan sa gilid ng kalsada. Tinutulungan daw nila ang mga motorista na makahanap ng mga alternate route para hindi maipit sa traffic. Sa ngayon kasi, sa New De Venecia Highway ang daan ng mga sasakyang biyaheng Bunuan pabalik sa Arellano Street. Nagbabala naman ang poso sa mga residente na pwedeng pagmultahin ang sinuman na hindi susunod sa clearing operation. Epektibo na ang 1 peso provisional fare increase sa mga jeepney matapos aprobahan ng LTFRB. Kaya umaasa mga tsuper na makatutulong ito para madagdagan ang kanilang kita sa maghapon. Sa Mabalacat City sa Pampanga, umaasa ang mga tsuper na aabot sa 200 hanggang 300 pesos ang dagdag nito sa kanilang maghapong pamamasada. Pero hati ang opinyon dito ng mga pasahero, lalo't nagtataasan din daw ang presyo ng mga bilihin. Habang sa Pangasinan, masaya ang mga transport group gaya ng Autopro Pangasinan sa provisional fare increase na sinabayan pa ng higit 3 pisong rollback sa presyo ng diesel ngayong araw. Ilang OFW na tubong Pangasinan nangangamba sa kanilang seguridad dahil sa muling nabuhay na giyera ng Israel at grupong Hamas. Tinutukan yan ni Russell Simorio, exclusive. Nangangamba ang ilang overseas Filipino worker na nakabase sa Israel dahil sa muling pagsiklab ng giyera ng Israel at grupong Hamas. Actually, kahapon ng mga 7 taon ng caregiver sa bansa ang 30 anyo sa si Steve na tubong Umingan, Pangasinan. Rinig din umano ang putukan ng matataas na kalibre ng baril mula sa kanyang kinaroroonan sa Jerusalem. Habang kausap sa telepono ang kanyang kasintahan, nakarating dito. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng sirena, palatandaan na may putukan na naman ng baril.
Usually kasi hindi nakakarating yung missile dito sa Jerusalem pero kahapon, nag-start siya ng 7:39 a.m. Tapos yung last na putok na parang yung missile na nakarating dito sa Jerusalem is around siguro mga magto-12 noon. Ang nakakatakot, Kumakapit din sa dasal ang OFW na si Dante na tubong Malasiki, Pangasinan. Umaasa siyang humupa ang tensyon sa bansa. Ang pinagdadasal namin na sana na hindi na lumawak yung mga terorista, yung sapot ng terorista. Pero sa ngayon naman ginagawa naman ng gobyerno ng Israel na sana na balayas lahat yung mga doon. Kung hindi kaya makontrol. Sa statement ng Department of Migrant Workers, sinabing tuloy-tuloy ang close coordination nila sa Philippine Embassy sa Israel na nasa ilalim na ng State of War Alert para tutukan ang sitwasyon ng mga OFW. Nagpatupad na rin ang OWA at Department of Migrant Workers ng 24/7 Task Force Israel Desk para sa mga OFW na nangangailangan ng government assistance. Kinundi na naman ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kaguluhan sa Israel. Sa isang pahayag, pinasisiguro ng Pangulo ang kaligtasan ng mga Pilipinong apektado sa kaguluhan. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV. Abot sa 370 ang patay sa retaliation strike ng Israel sa Gaza, Palestine. At ilang flights patungong Tel Aviv, Israel, kanselado na. Tunghayan sa Globalita. Matapos ang pag-atake ng grupong Hamas sa syudad ng Tel Aviv, Israel, kung saan hindi bababa sa 500 ang nasawi, agad gumanti ng airstrike ang Israel sa Gaza, Palestine, kung saan hindi naman bababa sa 370 ang naiulat na nasawi at 20 rito ang mga bata. Mahigit sa 2,000 rin ang sugatan. Ito na ang pinakamadugong pag-atake sa giyera ng dalawang bansa, kaya ilang Israeli at Palestinian na rin ang umaapila na tigilan na ang kaguluhan. Kansilado naman na ang flights ng ilang airlines sa Tel Aviv, Israel matapos ang pambobomba sa lugar, kasama ang mga flights sa US, France at iba pang bansa sa mga kansilado dahil sa giyera. Nakadepende raw ang flight resumption kapag bumuti na ang kondisyon sa lugar. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, extension ng LPA na nasa Pacific Ocean nagpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Tutukan sa report. Patuloy na nagpapaulan sa malaking bahagi ng bansa ang trough o extension ng low pressure area sa Pacific Ocean. Namataan ng pag-asa ang nasabing LPA 1,170 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Ngayong araw, inaasahang nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility ang LPA na yan. Pero nananatiling mababa ang tsansa nitong maging isang bagyo. Ayon sa pag-asa, pinakaapektado ng trough ng LPA ang Mindanao, Bicol Region, Eastern at Central Visayas. Asahan naman ang mga local thunderstorms sa ilang panig ng bansa. Ngayong umaga, asahan ng maayos na panahon sa halos buong Northern at Central Luzon base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Pero posible na ang ulan sa ilang lugar pagsapit ng hapon. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Tumaas ng 10 pesos per kilo ang presyo ng bangus na naglalaro ng 120 hanggang 180 pesos depende sa laki. Epekto raw ito ng kaunting supply ng bangus na ibinebenta sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Paliwanag ng City Agriculture Office, may epekto ang sapilitang pag-ani o forced harvest sa mga isdang bangus noong kasagsagan ng kalamidad. Pero sa mga susunod na buwan, posible raw asahan ang muling pagdami ng supply ng bangus. Tumaas din ang presyo ng ilang isdang dagat. Kaunti rin umano ang supply, gaya na lamang ng yellowfin, sapsap at hasa-hasa. Mataas din ang presyohan ng galunggong na nasa 180 pesos per kilo. Kaya ang ilang mamimili, tingi-tingi muna sa pagbili ng isda at naghahanap din ng alternatibong ulam gaya ng gulay. Pagbabantay sa mga border ng Ilocos Norte, hinigpitan ng otoridad kontra ASF. Naritong report. Nakaalerto ang mga otoridad sa pagbabantay sa mga border sa Badok, Ilocos Norte. Kaugnay ito ng pinaigting na kampanya kontra African Swine Fever sa probinsya ng Ilocos Norte na nasa green zone at ikinokonsiderang ASF-free. Ngayong taon, nasa kabuuang 50 biik na ang nakumpiska dahil sa pinaigting na border checkpoint. Ay tinas kami to strengthen the border control.
At ang karamihan naman pagkokonti lang, pinapabalik doon sa point of origin. Hinihikayat naman ng Provincial Veterinary Office ang mga hog raiser na kumuha ng insurance para sa mga alagang baboy. Maaaring magtungo ang mga hog raiser sa munisipyo. Ti control iti ASF ket mangrugi ka dagiti hog raisers. Pero marami pa rin matitigas ang ulo na ayaw na hindi lumalapit sa gobyerno, lalo na sa munisipyo na hindi nagpapa-insure. No, sulit met DJ assistance nga makadanon kinya tayo. Gav De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Food security sinusulong ng ilang grupo sa pagsasagawa ng tree planting activities sa Pampanga. Sundan sa report. Tagaktakman ang pawis dahil sa init. Walang sinayang na panahon ng iba't ibang grupo para sa tree planting activity sa Barangay Suklaban, Mexico, Pampanga. Sa 12 ektaryang agricultural farm, isinagawa ang aktibidad. Dito makikita ang malalawak na taniman ng atsuete na isang kilalang pampalasa. May mga tanim din na bayabas na Taiwanese variety. Mabilis daw itong lumaki at mamunga. Yung mga crops na may mga industrial needs and where konti yung supply dito sa local market. Planong maging model nursery ang naturang agricultural farm para sa mga highly marketable crops na in demand sa mga food manufacturer sa bansa. Isinusulong ng mga nag-organisa ng aktibidad ang food security at sustainability. Lumahok din sa aktibidad ang ilang dayuhan gaya ni na Huben at Hangtrang. Malaki raw ang natutunan nila sa paraan ng pagtatanim ng mga Pinoy. Actually, in Vietnam now we also use that kind of technique to improve a lot of rice field in our country. When we water, we avoid to water in the afternoon because it will lose too much water and it's not better for the plants. Malalawak ang taniman sa bansa. Kailangan lamang umano ng sapat na suporta sa mga magsasaka. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV. White Christmas sa Pilipinas, tampok sa isang Christmas village sa Pampanga. Ating pasyalan sa report ni Jasmine Gabriel Galban. White Christmas sa Pilipinas na may nagliliwanag na Christmas lights. Yan ang wonders of winters na tampok sa isang Christmas village sa San Fernando, Pampanga. Sa halagang 50 pesos para ka nang bumisita sa North Pole. Matutupad na ang wish mong makipag-selfie kay Santa at ma-enjoy ang artificial snow. I love the snow! Pagsapit ng dilim, ang trademark na Giant Christmas Castle ang magpapaliwanag sa paligid, makipag-bonding sa fantasy characters at Disney princesses. Parang Disneyland! Happy yung mga bata! Happy yung mga bata! Di lang suwak sa mga bagets, pati na rin sa mga foreigner. What you've got here is really great for a normal town. And 50 pesos admission, it's really great. A lot of stuff to see. Di ka magugutom sa pamamasyal dahil nagkalat ang mga food stall. Kulang-kulang sa 1 milyong Christmas lights ang ikinalat sa buong Christmas village. Mga hundreds of thousands of lights o baka umabot pa tayo ng millions kasi magdaragdag pa rin tayo dito. Gusto nating mag-iwan ng legasiya, dahil nga tayo ay tinagurian na Christmas capital ng Pilipinas. Bukas ang Christmas village alas 5 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi araw-araw. Jasmine Gabriel Galban para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, World Mental Health Day ating tatalakayin sa pagbabalik ng Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, isang seryosong usapin ang depression na posibleng dulot ng labis na stress. Pwedeng mental or emotional. Mapababae o lalaki, bata o matanda, walang exemptions at pwedeng tamaan ito. Kaya mahalagang agad nating makita ang senyales ng depresyon at paano nga ba ito i-handle. Makakwentuhan natin ngayong umaga si Dr. Jennifer Pedral Espino, Mental Health Program Coordinator mula sa Region 1 Medical Center. Good morning, Doc Jen, and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Good morning po. Oo. Doc Jen, unang-una, ano nga ba ang depression? Marami kasi sa atin, mga kababayan, kapag malungkot sila, hindi sila happy for that moment, sinasabi nila, depressed ako. Pero
iba ang depression talaga, ang level ng anxiety ng isang depression. Bilang isang medical expert, ano po bang ibig sabihin ng depression? Ang depression po ay isa din siya sa mga medical na sakit. May kasama siyang mababa ang mood o yung sobrang kalungkutan na nakakaapekto sa araw-araw na gawain ng isang tao. Dahil sa mababa ang mood nila or sobrang nalulungkot sila, apektado ang kanilang pag-aaral, pagtatrabaho, at pagtulog. Okay, gaano mo katagal malalaman na depression na pala yung na-experience ng isang tao? Kapag yung sintomas na yon ay umaabot na ng 2 weeks or more, 2 linggo. Oo. Doc, may ilang katanungan lamang ang ating mga kapuso kaugnay nga sa mental health. Papapanood nyo sa telebisyon, then afterwards, pwede nyo pong sagutin. Ano ang senyales ng depresyon? Una po sa lahat, yung mababa ang mood or sobra-sobrang kalungkutan. Pangalawa po, yung nawawalan ng interes sa mga bagay na dati niyang ginagawa. Nawawalan ng ganang kumain or sobrang kumain. Nahihirapang matulog or sobrang matulog. Nawawalan ng interes sa mga bagay-bagay na dati na niyang ginagawa. At times, naiisipan din nilang saktan ang kanilang sarili or nawawalan ng pag-asa at mababa ang pagtingin sa sarili. Sinong madalas ma-depress? Mga babae o lalaki? Wala pong pinipiling tao o edad ang depression. Pero mas makikita po natin sa mga taong 16 to 29 years old, kung babae man o lalaki, 2 times po na mas madalas nakikita natin sa mga babaeng pasyente ang depression. Okay. Siguro magbibigay ako ng senaryo. Most likely, nakikita nyo din ba itong conditions ng mga patients ninyo? Kapag pag-uusapan ang pag-ibig, posibleng ma-depress? Pwede po, ma'am. Okay. How about dun sa mga bagong panganak? Meron tayong tinatawag na postpartum depression or postpartum psychosis. Usually, nagkakaroon din ng chemical imbalance kasi kapag nanganak. Pangalawa, bilang babae, nagkakaroon din ng psychological issues kasi naiiba yung figure natin. Tapos may panibagong responsibilidad, like lumabas yung baby. So, aalagaan natin sila instead na sa sarili lang natin. So, yun yung mga issue ng isang babaeng nanganak. Doc Jen, balikan natin yung issue ng bullying. Kasi ngayon, ang bullying, hindi na lang siya merely by saying it. Hindi na rin siya physical. Even sa social media, na-express na rin ito. At very powerful ang social media. Especially sa mga kids, meron na rin silang mga social media account and sometimes na-experience nila yung bullying online. Ano yung dapat gawin ng isang parent siguro or guardian? And at the same time, yung batang nabubully or yung mismong nakaka-experience ng bullying online, ano yung pwedeng outlet dito? Siguro sa gadget, Ma'am Joanne, ilimit natin yung use ng gadget lalo na sa mga kabataan ngayon. So nasa ating mga magulang ang pagdidisiplina. Hindi din dapat nating kalimutan na ang victim dito ay hindi lang yung nabubuli. Yung batang nang bubuli, meron din siyang problem. Kaya kung ang anak nyo ay nang bubuli o nabuli, i-consult din po. Baka may pwede tayong gawin sa behavior nila. So sa magulang, i-filter natin kung yung mga nakikita ng mga bata sa gadget nila may violence, may bullying. So dapat nare-regulate din natin yung paghawak nila sa gadget nila. Okay. Ano yung mga dapat gawin ng mga kaanak o magulang ng taong sinasaktan ng kanyang sarili dahil sa depression? Una po sa lahat, sa mga magulang at mga tagapag-alaga ng mga ganitong klase ng pasyente na may pinagdadaanan, be there for them. Huwag nating i-invalidate pag nag-o-open up sila ng mga ganon. At saka tulungan natin silang maka-seek ng professional help sa doktor, psychologist, or sa psychiatrist. Okay. I think siguro, Doc, sa isang taong mababang self-esteem, sometimes yung mga taong nakasurround sa kanila may hinder themselves not to say anything. Especially huwag maging masyadong prangka. When it comes to body figure, especially sa women, di ba? Tama po ba, Doc? Yes, yung tinatawag nating body shaming, di ba? So, kahit anong shape tayo, anong size tayo, yung value natin hindi nababago. Okay.
So ano yung payo natin sa mga magulang at maging sa publiko, especially kapag meron pong mga ganitong conditions? Kasi you cannot actually see merely physically yung depression or mental stability ng isang tao eh. Ano po ang advice nyo sa publiko? Oo. Pag may mga kamag-anak po tayo or tayo mismo nakakaramdam ng ganito, have someone to talk to. Dapat lagi tayong may nakakausap. Tapos kung hindi na natin alam ang gagawin natin or sasabihin natin, tulungan po natin silang magpakonsulta sa pinakamalapit na hospital or paggamutan. Maraming salamat, Doc Jennifer Pedral Espino, at ingat kayo palagi. Maraming salamat, Ma'am Joanne, at sa GMA Kapuso para sa opportunity na ito. Kaisa ang Region 1 Medical Center, patuloy po natin suportahan ang mga national programs ng DOH. Diyan lamang po kayo mga kapuso, magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Patay ang isang sundalo sa engkwentro ng mga militar at hinihinalang rebeldeng grupo sa Nueva Ecija. May ulat si Claire Lacanilaw. Nabalot ng pangamba ang mga residente ng Barangay San Fernando, Laur, Nueva Ecija matapos ang nangyaring engkwentro sa pagitan ng militar at umano'y rebeldeng grupo sa lugar. Kwento ng mga residente, tumagal ng mahigit kalahating oras ang palitan ng putok at pagsabog sa kabundukang bahagi ng barangay. Ang epekto po nung putukan, hindi naman po familiar yung mga kabarangay ko. Nung nakarinig po ng putukan, nagsibabaan po sa highway, napunta po sa bahay. Mga nag-iyakan po, dala yung mga anak nila. Agad na sumailalim sa debriefing ang mga residente. Itinanggi naman ng Barangay Council ang impormasyon kaugnay sa mga bangkay na dinala umano sa loob ng gymnasium ng barangay. Wala rin umanong katotohanan na aabot sa 11 ang nasawi. Ayon naman sa Philippine Army 7th Infantry Division, nasawi sa engkwentro ang isang sundalo mula sa 84th Infantry Battalion na si First Class Sher Nelson Kasayuran, 27 anyos, matapos samaan ng bala sa engkwentro. Ayon sa Philippine Army 7th Infantry Division, bago ang engkwentro, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang concerned citizen kaugnay umano sa pangaharas na aabot sa 10 katao sa mga residente sa barangay. Pinaigting naman ang seguridad sa lugar para sa kaligtasan ng mga residente. Nagbigay ng information yung barangay. So, ayun, na-pinpoint naman yung kaagad yung location ng kalaban. Yun nga lang, nagkaroon ng firefight. So, meron tayong isa na sundalo na na-wounded. Panawagan ng otoridad na huwag basta-basta magpapaniwala sa mga kumakalat na maling impormasyon sa social media. Pansamantalang sinuspindi naman ang klase sa lahat ng antas sa bayan ng Laur, Nueva Ecija. So maraming kababayan namin na pupunta doon. Sa ngayon, pinaabisuhan ko na yung mga tao na wala mo nang pupunta doon sa malapit na tourist spot. Claire Lacanilaw para sa Mornings with GMA Regional TV. Stolen Life World Premiere mapapanood na sa November 13. Tunghayan sa report ni Gab De Luna. Abangan sina Carla Abellana, Beauty Gonzalez at Gabby Concepcion sa GMA Afternoon Prime na Stolen Life. Ang Stolen Life ay seryeng pagbibidahan ng mga hinahangaang kapuso stars na sina Carla Abellana, Beauty Gonzalez at Gabby Concepcion. Sila ay gaganap bilang sina Lucy, Farah at Darius. Iikot ang kwento ng Stolen Life sa babaeng mananakawan ng buhay dahil sa astral projection. Isa itong supernatural phenomenon kung saan humihiwalay ang kaluluwa ng isang tao sa kanyang physical na katawan at nakakapaglakbay ito. Ang world premiere ng Stolen Life ay gaganapin sa November 13 at sasailalim sa direksyon ni Jerry Sineneng. Sa episode ng Maging Sino Ka Man, nangako si Carding kay Dino na magpabagong buhay na siya para mapabalik ang huli sa kanyang poder matapos itong umalis. Tila may kakaiba ng nararamdaman si Dino para kay Carding. Ito ay matapos pinigilan siya ng binata na umalis. Nagdesisyon si Dino na umalis sa bahay ni Carding nang masangkot sila sa isang delikadong misyon kung saan involved si Frank na ginagampanan ni E.R. Ejercito. Tuluyan na nga kayang nahuhulog ang loob ni Dino kay Carding, kaabang-abang ang mga eksena sa bagong nagpapakilig tuwing gabi, ang action drama series na Maging Sino Ka Man, 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Gab De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV.
Umani ng papuri online ang 32 taong gulang na food delivery rider na si Patrick Turla ng Tarlac. Matapos ibalik sa may-ari ang napulot na bungkos ng pera. Kwento ni Patrick, pauwi na sana nang makakita ng papel na may taling goma sa daan sa barangay Mabiga, Mabalacat City, Pampanga. Nagulat siya nang makita na may laman itong limpak-limpak na dolyar. Aabot sa mahigit $1,300 o katumbas ng mahigit 65,000 pesos ang napulot na pera ni Patrick. Sa pamamagitan ng pangalan na kasulat sa pinagbalutan ng papel, nahanap ang may-ari na isang empleyado ng bangko. Para kay Patrick, anong hirap ng buhay, dapat laging mangibabaw ang paggawa ng tama. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating hashtag Morning Feels. Character is like a tree and reputation like a shadow. The shadow is what we think of it. The tree is the real thing. By Abraham Lincoln. Balikan natin, partner, yung World Mental Health Day. Ang maganda pag-usapan kasi yan. Yung mental health issues. Alam mo sa record ng WHO, World Health Organization, nearly billion of people around the world sa buong mundo may mental illness. Oo. Kaya nga importante minsan yung mayroon kang trusted person na mapagkwekwentuhan. Kung ano man yung sa loobin mo, di ba? Maganda yung sinabi ni Doc Jen na kailangan talaga yung gabay ng magulang. Oo. Oy, mamaya, partner, ha? Sa One North Central Luzon, mga pinakamalaki at pinakamainit na balita. Abangan nyo 5:10 p.m. ONCL 1 North Central Luzon. Mga kapuso, 76 days na lang. Pasko na! Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan nyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joanne Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po, si CJ Torida. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.